Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap na isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid, si Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihan nga po ninyong kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka, abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga! Natutuwa ako sa inyo kasi hindi kayo pinaglihi sa asin. Yan kasi mga pinaglihi sa asin, takot sa ulan. Ang konti nyo ngayon, para tayong hindi 9 o'clock Sunday Mass, no? Maaari namang sila'y pinaglihi sa kambing, mga takot sa ulan. Sa mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon, I'm sure all of us Filipinos can relate very well, no? Because it is about hospitality. The hospitality of Martha and also Mary, shown to their very special guest, kay Jesus Christ. No? Yan ang isa sa ating magandang katangian. We are known for being very hospitable as a people and even as a nation. Ang mainit na pagtanggap, lalo sa mga bisita, talagang we really go out of our way, no? Just to please our visitors. Yung bang pinaparaya natin, maging yung para sa atin na pamilya natin, pinaparaya pa rin natin para sa ating mga bisita. Just for them to feel very special. Okay? So narinig natin sa ating ebanghelyo ang kwento ng magkapatid, si Marta at si Maria, at ang kanilang napakahalagang bisitang dumating sa kalambahay, itong si Jesus. At naging magkaiba ang kanilang pagtanggap kay Jesus. Si Marta ay tulad namang ordinaryong Filipino, yung nagiging aligagang-aligaga, di ba? Yun yung term natin, aligagang-aligaga. Yung natataranta, hindi malaman kung anong gagawin just to please the very special guest, no? Yung natataranta kaluluto, para lang mapaghanda ng pagkain sa kanyang bisita. Subalit, ang kanya namang kapatid na si Maria ay nagpa siyang maupo na lamang at makinig sa paanan ng Panginoon. So, okay na sana yun eh. Okay naman sa magkaiba kasi sila, no? Okay na sana yun. Kaso, itong si Marta, pwede naman yung pagsabihan si Maria eh. Kaso hindi si Maria ang pinagsabihan. Magkapatid sila, di ba? Dapat si Maria na lang pinagsabihan niya, hindi. Sinabihan pa niya si Jesus, Panginoon, sabihin niyo nga yung kapatid ko na tulungan naman ako, pagod na ako eh. Yung bang para bagang nagmamagaling, yung bang may, at the back of her mind, may ganong may ganong intention na pinapakita niya kay Lord na she is the better hostess, no? Subalit, doon siya nagkamali at maaring napahiya pa nga siya, nasabihan siya, Marta, Marta, alalang-alala ka sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pinili ni Maria ang mas nararapat. Yun nga yung ang maupo at makinig sa ating Panginoon. Okay, so mga kapatid, tayo rin, I'm sure, lahat tayo, no? Kaya tayo nagsisikap, no, na magsimba every Sunday. And I'm sure nagsisikap din tayong gumawa ng mga kabutihan because we would like to please the Lord, no? Hoping that one day at the end of our life, we will be able to enter the
the heavenly kingdom, the home of the Father, no? So, mga kapatid, how do we please the Lord? No? Okay? Sa mga kapatid, marami sa atin, we're doing so many good things for the Lord. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lahat ng mabuting ginagawa niyo ay that can please the Lord. No? Let me tell you a story, my own story. I'm sure I have already shared this to you many times, but still, I will share it to you now. No? Nung maramdaman ko po ako tinatawag ng Panginoon sa buhay pagpapari, initially there was so much resistance in me. No? So, ang ginawa ko na lang po ay I compromised. Nag-volunteer na lang po ako mag-serve sa simbahan. I joined the music ministry, I joined the lector ministry. So I was really serving the Lord, and I thought I was already pleasing God, no? Until one time while I was praying, I really felt a very strong something in me na God was talking to me and He was telling me, ang hirap sa iyo, Rick, you are trying to serve me sa paraang gusto mo, hindi naman sa paraang gusto ko. So napahiya ako, oo nga no, ginagawa ko yung bagay na sa palagay ko mas madali, hindi yung gusto ni Lord. So doon ako napahiya kasi I really felt I was being called to the priesthood, kaya lang ayoko nga. Ayoko. Yun yung initial reaction ko. So, yun. Dahil doon napahiya nga ako, kaya dahil doon, nagdesisyon na ako, sige na nga, papasok na nga ako sa seminaryo. So, example lang yung kwento na to, no? We might be doing so many good things for the Lord, thinking and believing that we are already pleasing the Lord. Without even asking the Lord, Lord, how would you like me to please? How can I please you? Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Naitanong niyo na ba yan? Alam ko, dasal tayo ng dasal pero kadalasan yung dasal natin, puro petition prayer, asking God for favors. Di ba ganun tayo magdasal? Asking so many favors from God. Di ba ganun? Naging bahagi na ba ng ating prayer na, Lord, ano naman ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Anong gusto mong isuko ko para sa'yo? Okay? So ngayon pag-usapan natin, since sabi ng Panginoon kay Maria, pinili ni Maria ang mas nararapat at yan hindi aalisin sa kanya. And that is listening. Pakikinig. So mga kapatid, yan ang pag-uusapan natin. Paano ba natin pakikinggan ng Panginoon? Paano ba tayo makikinig kay Jesus? Okay? Alam niyo mga kapatid, listening is not easy. Not all people are capable of listening. Yes, we can hear, but not all people can listen. Alam ba niyo mga kapatid na only humble people can listen? Only humble people is capable of listening. Kasi alam niyo yung proud people, they only listen to themselves. Kaya yung mga proud people, magaling lang sila sa kadak-dak. Yung bang feeling nila, yung tama yung sinasabi nila, sila yung magagaling. They're not capable of listening because they only listen to themselves. But you know, humble people, they would first listen. Kaya yan ang isang sign of humility. You know how to listen. At alam niyo mga kapatid, it is very difficult to relate with people who are proud. Because proud people will be very difficult. It will be very difficult for them to establish a relationship because they only listen to themselves. Okay? So listening is an act of humility. So how do we listen to the Lord? I'll give you just three ways. Number one, we listen to the Lord by reading the Bible. Bakit Bible? Kasi di ba, sinulat yung Biblia para kay Jesus yan eh. The Old Testament was
an anticipation of the coming of the Savior. Ang New Testament naman, ito na yung pagdating. No? At yung Revelation, yun yung pagbabalik. So the whole Bible is written about Jesus Christ. Kaya kung gusto nating marinig, malaman kung anong kalooban ng Panginoong Hesukristo, kung gusto natin siya makilala, there can be no better book to read than the Holy Bible. No? Nakikinig ba tayo sa salita ng Diyos mula sa Biblia? Well, tuwing kayo nagsisimba, of course, narinig niyo yan. But you know, kung gusto natin talagang mas lumalim, mas makilala, mas malaman ang kalooban ni Hesukristo, magbasa tayo ng Biblia. Tayong mga Katoliko, dyan tayo pinagtatawanan at nilalait ng ibang mga sekta. Kayong mga Katoliko, wala kayong alam sa Biblia, ang bobobo ninyo. Di ba? Ganyan ang lagi na sinasabi. Well, kayo naman magsasabi niya kung it applies to you. No? Kasi you know what? Kung tayo ay tunay na mga alagad ng Diyos, dapat talaga the Word of God is like the bread of life that you cannot live without. Every day, magbasa tayo kahit man lang 3 verses a day, that will already do a lot of things to us. No? So that's one. Number 2, how do we listen? We listen to the teachings of the church. Nung si Jesus, bago siya umakyat sa langit, ano yung kanyang utos bago siya umakyat sa langit? Sabi ni Jesus, humayo kayo hanggang sa dulo ng daigdig, gawin yung alagad ko ang lahat ng tao, bautismuhan niyo sila, at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. Turuan ninyo silang sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Doon sa second part, doon tayo nagkukulang. Kasi, oo nga, binyag tayo ng binyag. Di ba ganon? Ang sisipag natin, binyag tayo ng binyag. Ang simbahan, masipag magbinyag yan eh. Kaya lang yung second part na wala. At, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. So, meron palang turo ang Panginoon na iniwan sa mga alagad na gusto niyang Panginoon na ituro sa mga tao, sa lahat. Tayo ang simbahan, meron naman kasi tayong mga paraan ng pagtuturo. Like for example, meron tayong catechesis sa mga bata sa public schools, no? Sa mga Catholic school, meron naman. At least basic, nagtuturo tayo. Kaya lang kadalasan ng mga bata, they're not yet ready for that, no? Well, anyway, pag adult na, dapat meron pa rin tinatawag na adult catechesis. Kailangan pa rin pag-aralan natin ang ating pananampalataya as adult. At dito, napakahirap. Kasi marami sa ating mga Katoliko, hindi naman tayo sanay na tayo nag-aaral ng ating pananampalataya. No? Kaya nga pag nagtatawag ang simbahan, dumalo po kayo sa Basic Bible Seminar, dumalo kayo sa PREX para sa renewal experience, etc., etc. Marami ho tayong pag-aaral, kaso tayong mga Katoliko nga, tayo ay ang tatamad pagdating sa pag-aaral. Alam ba ninyo mga kapatid, faith is something that we have to learn. Wala naman taong ipinanganak na alam na yung faith. No? May katuruan na iniwan si Jesus sa kanyang mga alagad para ituro sa lahat ng tao. Ituro dahil ito dapat pinag-aaralan. Well, kung kayo ay nagsisimba every Sunday, at least kahit papano, nakakakuha kayo ng just a slice of the cake. Ay, if you like the slice of the cake, why not desire to have the whole cake? Kasi isang ano lang yan eh, parang pinaglalaway lang kayo. Hopefully, you will have that craving to look for the whole cake. Hopefully, may ganun, ano? Ewan ko kung may ganyan kayong desire to look and eat the whole cake. Kasi yung narinig natin sa Sunday homily, ano lang yan, parang ilang kutsara lang yan. Napakaliit nito. Ang dami niyo pang di alam.
Kaya tuloy, maraming mga Katoliko, hindi alam ang utos ng simbahan eh, hindi. Ang daming mga Katoliko, hindi naniniwala sa sakramento. Eh kaya tayo naging Katoliko dahil we believe in the sacraments. We receive Jesus in the sacraments. Ang daming mga Katoliko, hindi nga nagpapakasal simbahan. Naglilibin lang mga Katoliko o kaya civil married lang. I'm sure as I stand here and talk to you now, I'm sure marami sa inyo naglilibin lang kayo. I'm sure. Kasi ang dami-daming naglilibin eh. Ilan ang kinakasal in a month sa parokya natin? 5? Oh my God. Hindi natin alam ang turo ng Panginoon. Why? Because we do not listen. We do not listen to the teachings of the church. Why? Because we are so proud. Feeling natin, alam na natin. Pero hindi. Third, how do we listen to the Lord? Third, we listen to the Lord in prayer. But how do we listen to the Lord in prayer? Oftentimes, pag nagdadasal tayo, ang haba-haba ng ating mga petitions. Oftentimes, we are so busy praying. Oftentimes, we are so busy praying. Hindi natin napansin, God is talking to you. God is talking to you. But you were so busy. Wala kang panahon kay Lord. Nagdadasal ka, wala ka pa pala panahon kay Lord. Eh bakit? Sarili mo lang naman iniisip mo eh. Puro intentions mo lang naman yan. Lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo, yan lang ang sinasabi mo. Kaya kapag ang ating prayer ay puro petition prayer, yung prayer natin self-centered, self-serving. Hindi ba dapat ang prayer ay nakasentro sa Diyos? Hindi ba dapat ang prayer ay to glorify God? Then why is our prayer self-centered? Suriin natin yan, no? Kasi alam nyo, sa totoo lang, bago pa natin ilapit kay Lord yan, alam na naman niya yan eh. Alam na naman niya yan. Alam ba ninyo na genuine prayer is not about words? We can pray without words. Because genuine prayer is opening to God, listening to the Lord, and making yourself available for the Lord. That is genuine prayer. You don't actually need words. So how do we listen in prayer? Kaya nga mga kapatid, okay lang naman na of course, sabihin niyo yung mga petitions niyo, mga intentions niyo. Okay. For example, every day you spend 20 minutes in prayer. Okay, 10 minutes para sa mga petitions ninyo. But leave that 10 minutes for the Lord to listen. Just be in silence. Makinig lang tayo. Sabi nga, the Lord speaks in the silence of your heart. Di ba sabi sa gospel, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at ang bintana, at makinig ka sa iyong Panginoong mangungusap sa katahimikan ng iyong puso. The Lord speaks in the silence of your heart. So we just have to be in silence. And the Lord will speak to you. Yun. So isang practical way is this, no? Kapag, halimbawa, at the end of the day, review natin lahat na nangyari sa buhay natin for the whole day. Review natin lahat ng mga taong naka-enkwentro natin for the whole day. And then we bring that in our prayer. For example, that day, nakaaway mo yung kapitbahay mo, minura mo, nakipagmurahan ka sa kapitbahay mo. Dalhin mo yan sa prayer mo. Lord, nakaaway ko po yung kapitbahay ko. Nagmurahan po kami. Tanong mo, ano po ba ang dapat kong gawin? Ginagawa niyo ba yan? For sure, sasagot si Lord sa'yo. Sasagot si Lord sa'yo. Itanong mo, sasagot si Lord sa'yo. Alam niyo kung ganun ang klase ng prayer natin. If our prayer is about listening,
Your prayer will change you. Our prayer will become life-changing. You know the reason why we Catholics, marami sa atin tumanda na ng kadadasal, and yet, ang sasama pa rin ng ating ugali. Why? Kasi nga, yung prayer mo, tungkol lang naman sa'yo. Tungkol lang naman sa puro paghingi. Hindi naman tungkol sa, Lord, ano bang gusto mong baguhin mo sa baguhin ko sarili ko? Lord, ano bang gusto mong ialay ko para sa'yo? Wala naman tayong ganun eh. Puro paghingi. Di ba? Kaya mga kapatid, suriin natin paano tayo magdasal. Kasi that will definitely, yan yung paraan kung paano masasabi na your prayer is genuine. If your prayer is changing you. No? Gaya ng paraan ng pananalangin ni Moises nung siya'y humarap kay Yahweh sa bundok. No? Nagliwanag ang kanyang mukha. So hopefully, ganun din tayo mga kapatid. Hopefully, our prayer will change us as we listen to the Lord. Tumayo tayo at pahayag natin ating pananampalataya.